Habang nakahiga ng mahinahon, hiningi ni Chi Chingmo na agad na ilipat ni Lin Zichen ang kanyang chi at blood sa kanya. Ang mabisang pil na sa pilitan nitong ipinalunok sa kanya kanina ay mabilis na nagre-regenerate ng kanyang enerhiya, at kung hindi niya ito agad ilalabas, literal na sasabog ang kanyang katawan. Upang simulan ang paglilipat, sinabihan niya ito na ipatong ang kanyang palad ng diretso sa ibabaw ng kanyang puso at pakawalan ang enerhiya. Agad na nag-short circuit ang utak ni Lin Zichen habang naging pulang-pula ang kanyang mukha, dahil ipapatong niya ang kanyang kamay ng diretso sa ibabaw ng puso nito, na literal na nasa dibdib nito mismo. Ang matinding pagkailang sa sitwasyong iyon ay tumama sa kanya na parang isang truck. Ngunit dahil sa nagbabagang pulang enerhiya na umiikot sa kanyang paligid at ang kanyang katawan na nasa bingit na ng pagsabog, wala siyang oras para pumili. Isinantibi ang kanyang kahihiyan, idiniin niya ang kanyang kamay sa dibdib nito at sinimulang ilipat ang lumaragasang kapangyarihan bago pa siya nito mapunit. Sa desperadong kagustuhan na maiba ang kanyang atensyon mula sa napakailang na posisyon kung nasaan siya, nagmadali si Lin Zichen na magsimula ng isang pag-uusap. Nagtanong siya kung ang kakayahan nito na mag-refine ng spiritual energy kasabay ng kanyang blood-quenching technique ay nangangahulugang nagdudul cultivate siya sa kapwa-landas ng immortal at martial. Mahinahong kinumpirma ni Chi Chingmo na siya nga ay isang master ng magkabilang landas. Inisa-isa niya ang sinaunang kaalaman para sa kanya, na nagpapaliwanag na ang landas ng immortal ay tungkol sa pag-refine ng spiritual energy ng langit at lupa, habang ang landas ng martial naman ay nakapokus sa pag-refine ng pisikal na katawan. Ang blood-quenching technique na kanyang pinagsasanayan ay isa lamang sa maraming pamamaraan na kabilang sa landas ng body refining. Walang landas na nakahihigit sa isa. Kinakatawan lamang ng mga ito ang magkaibang pamamaraan. Habang ang landas ng immortal ay umaasa sa mga spell at batas, ang landas ng martial naman ay umaasa sa pisikal na lakas. Subalit, sa kabila ng kanilang magkaibang direksyon, ang magkabilang landas ng ebolusyon ay kalaunang humahantong sa eksaktong parehong destinasyon. Likas na mas gusto ng karamihan sa mga tao ang landas na may pinakakaunting hadlang. Dahil ang pag-refine ng spiritual energy ay mas madali kaysa sa malupit at madugong pagsubok ng pag-refine sa pisikal na katawan, ang napakalaking mayoridad ng mga powerhouse sa kanyang sinaunang panahon ay piniling lakaran ang landas ng immortal. Nagdulot ito ng isang napakalaking katanungan para kay Lin Zichen. Kung ang magkabilang landas ay humahantong sa parehong lugar, bakit pa sasayangin ng sinuman ang kanilang mahalagang enerhiya sa pagdudul cultivate? Ibinunyag ni Chi Chingmo na ang spiritual energy sa kanyang panahon ay kalaunan ding nagsimulang matuyo. Walang pagpipilian ng mga cultivator kundi ang lumipat sa body refining, kung hindi ay ganap silang masasawi kapag dumating ang mapangwasak na panahon ng Dharma decline. Nang opisyal na tumama ang madilim na panahong iyon ng naubos na spiritual energy, halos lahat ng nabubuhay na nilalang ay nakatadhana sa isang mabilis at hindi maiiwasang kamatayan. Ilang piling elit lamang, gaya ng maalamat na may biguting nakasil na expert at si Chi Chingmo mismo, ang sapat na malakas upang matagumpay na aisil ang kanilang sarili at makaligtas sa apokalipsis. Pagkatapos ng 6 na oras ng matinding paglilipat ng enerhiya na nakatutuyo ng kaluluwa, sa wakas ay nagtawag ng timeout si Chi Chingmo. Napansin niya na ang chi at blood ni Lin Zichen ay halos sagad na, at pinayuhan siya na magpahinga muna sa buong araw upang maipagpatuloy nila ang pagpapalakas mamayang gabi. Ngunit hindi niya basta-basta kinukuha ang kanyang life force ng libre. Inabutan niya ito ng isang bote na naglalaman ng kanyang kabayaran para sa darating na pang-araw-araw na mga transfusion. Binuksan ni Lin Zichen ang bote at natagpuan ang kaparehong-kaparehong pil na ipinilit nitong ipasok sa kanyang lalamunan kanina. Ipinaliwanag ni Chi Chingmo na ang mga ito ay ang maalamat na bloodbath pills. Ang pag-inom ng isa nito ay instant na magpapasiklab sa pagbawi ng kanyang chi at blood, na magiging isang ganap na game changer kapag sinubukan niyang buksan ang mga acupoint sa kanyang puso at katawan, o kung sakaling masumpungan niya ang kanyang sarili sa isang brutal na laban ng buhay at kamatayan. Habang ibinubulsa ang kahangahangang na panalunan, nakita ni Lin Zichen na mayroon siyang gintong pagkakataon upang kumuha ng kaalaman mula sa isang literal na buhay na alamat. Tinanong niya si Chi Chingmo kung maaari ba niya itong tulungang lutisin ang isang misteryosong palaisipan. Naglabas ng isang pirasong papel, ipinakita sa kanya ni Lin Zichen ang mga kakaibang alien rune na sinusubukan niyang i-decipher.
Masusing pinag-aralan ni Qi Qingmo ang mga ito, at inaming hindi niya alam ang eksaktong kahulugan ng mga ito, ngunit tiyak na natatandaan niyang nakakita na siya ng magkakaparehong marka sa mga sinaunang guho noong panahon niya. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng mabilis na pagtakbo ng isip ni Lin Zichen. Mga sinaunang guho mula sa panahon ng saganang spiritual energy. Agad na sumagi sa kanyang utak ang misteryosong nakasubsob na templo sa ilalim ng dagat na nakita niya sa video recording ni Principal Mo. Kung ang mga rune na iyon ay konektado sa panahon nito, ang underwater temple na ito ay maaaring maging isang minahan ng ginto para sa mga sinaunang lihim. Dahil nakakaramdam ng isang napakalaking breakthrough, nagmamadaling tumakbo si Lin Zichen patungo sa pinto, habang nakikiusap sa Pavilion Master na manatiling gising ng kaunti pa habang tumatakbo siya sa Research Institute upang kunin ang recording. Dahil ayaw niyang maiwan, agad na sumunod sa pagtakbo si Shen Qinggan sa likod niya. Sa desperadong kagustuhan na dalhin ang video kay Qi Qingmo sa lalong madaling panahon, magkasing bilis na tumakbo ang dalawa papunta sa institute. Ngunit habang mabilis nilang sinisipa ang pinto para magbukas, sinalubong sila ng isang eksena na ganap na nagpatigil sa kanila sa kanilang kinatatayuan. Nakatayo mismo roon si Yuyan, na bago pa lamang nakatapos maligo at ganap na walang anumang kasuotan.